Ito ay 13 kilo, tapos pinatulo ko muna yung mga katas. Nilipat ko na po ng lagayan dito na sa timba. Isang puno sa timba. Kaya dito ko ito nilagay para siya ay makulob. Para uminit yung mga buto. Para siya ay ma-ferment. Mga 6 na araw ito dito. Tapos para ma-absorb nung mismong nasa loob na buto, yung mismong kakao na nga, yung gagawin natin tableya, itong mga ano nito, yung kanyang outer shell na ano, may katas-katas. Para na rin po itong minamarinade. Kaya lang 6 na araw ang pagkakamarinade. Kaya garantisado solid ang tableya mo nito. Mahusay ang lasa. Ang stage na po nito ay aerobic fermentation na ito. Ibig sabihin yung microorganism na yeast, yun ang mas dominant. Tumataas dito yung temperature at minimetabolize ng yeast yung mga sugar. Kaya nagpo-produce to ng alcohol at carbon dioxide. Kaya makikita nyo, lumobo. Ito yung unang araw ng sun drying. Ito ay hapon na. Kaya yan, medyo mabilis na siyang natuyo. Tapos nilagay ko ito sa 5 bilao saka 2 planggana. Ito ay 26 araw na ibibilad. Malutong na ito. Oh. Malutong na. Kaunting sangag na lang to. Ayos na. 26 na araw ba naman? Pag hindi pa natuyo yan eh. Dahil malutong naman na yung balat, ang ginawa ko, pinagulungan ko na lang ng dumbbell plate ko. 22 kilo yung dumbbell plate ko dito, kaya madali siyang na durog. Yun. Naka 1 bilao na ako, tapos tinahipan ko. Yan. Ginamitan ko ng electric pan para mas lalong mapadali. Yun. Ganyan lang ang ginawa ko. Tapos, yan. Pinagiling ko na. Yun nga palang 13 kilo na kakao ay nung tableya na ay 3 kilo na lang at kalahati. Kaya, tapos pinagiling ko dito. Dito sa gilingan naman, bali 2 giling dito ay ito yung unang giling. Ang giling dito ay 40 pesos ang 1 kilo. Ay yung dala ko ay 3 kilo at kalahati. Yun ay 140. Yan, ito yung unang giling. Tapos kapasadahan pa yan ng pangalawang giling sa susunod. Tatapusin lang. Panoodin mo muna. Walang sangag to, kaya may retain niya yung mga good qualities niya. Kakaibang flavor niyan. Ito na yung result ng unang giling. Medyo dry pa siya, pero sa pangalawang giling ay ayos na yan. Tapos ito na yung pangalawang grind. Quality na. Pero yan naigigilingin ko pa din pag dating ko sa bahay. Dahil mahirap magmano-mano ay matatagalan ako. Quality baga. Quality yan pang pre-workout saka post-workout. Natural. Tapos yun, ito na. Natapos ng gilingin. Ayan. Quality baga nakinang-kinang ay. Ayan 3 kilo na lang at kalahati. Ito na yung kinabukasan, mga patanghali na ito, kaya giniling ko ng una. Ayan, ito yung unang giling ko sa mano-mano laang. Ayan, para bagang chocolate na, pero pait yan. Tapos ito na yung pangalawang grind na mano-mano pa din. Kaya pang-4 na grind na to, gusto ko dun sa tabli ay pino. Para pag magtitimpla ka na, wala ba ganung mga latak-latak sa ilalim. Yan. Quality yan. Oo man. Yan, hinapon na ako. Ayos na, pangalawang giling. Yan na yung pang-4 na grind. Kasama ko na dyan ang aking student na si Andre. Papabideo ako. Kaya ako hinapon ay ginaid ko muna siya sa kanyang workout. At pinagtimpla ko rin siya nito. Lakas bagang magbuhat. Bukas naman, imumold. Asya. May pang pre-workout na mahusay. As tumigas na.
mahirap lang i-mold. Kaya gigilingin uli. Akala ko nung kinabukasan na imumold ko na ay tumigas ng ganito. Kaya giniling ko uli ng pang 5 beses para ayos na rin. Pinong-pino naman ito. Yan. Dami-dami din gilingin yan eh. Yan o. Oh. Magang-maga yan. Ngayon, magmo-mold naman tayo. Ito ay 10 to 11 grams. Isang timplahan lang. Ayos na ayos to. Ano, may pan gramo-gramo tayo. Napakadami nito. Ilang oras na ako dito. Kanina pa ako dito. Patatlong oras ko na itong nagmo-mold. Ayan. Ako kailangan, mahalaga yung weight. Hindi mahalaga kung ano yung shape. Yung shape naman ito, hindi ano yun eh. Hindi mape-perfect na talagang bilog na bilog. Ang mahalaga dun yung weight. Yung ano. Kaya 10 to 11 grams. Para sa akin yun yung ano, minimum effective dose. Ayos na ayos to. Cacao Tablea. Napakagandang pang pre-workout. Saka pang post-workout na din. Quality. Walang chemical. Halong. Napaka-natural lang nito. Ito nga pala yung Tablea na ito ay hindi ko na sinangag. Dahil 26 days ito sa binilad sa araw. So, ang ginawa ko dito para madurog, pinagulungan ko na lang ng barbell. Ayos man. Quality ang amoy. Ang purpose ko nun kaya hindi ko siya sinangag ay para ma-preserve natin yung napakagandang flavor. Dahil pag sinangag to, parang masusunog din siya eh. Yun lang yung gusto. Sa akin yun. Yun ang trip ko. Mahusay. Siguro nakamold na tayo ng mga 200 piraso. Bawal lingi. Bigay, pwede. Ito nga pala ay nakalimang giling. Pinagiling ko ito dun sa mismong gilingan. 40 pesos ang 1 kilo. Ay 3 kilo ito at kalahati. Di bali 140. Tapos yun, bumalik ako dito sa bahay. Giniling ko uli ng 2 beses. Di pang-4 na giling na. Kinabukasan, imomold ko na sana na ganito. Tumigas na siya. Di, giniling ko uli ng pang-5. Yun, ito na. Pinong-pino na to. Magandang quality na to dito. Hindi naman siya katulad ng chocolate talaga, pero malapit-lapit na. Napakadali din itong matunas. Nasa kaninang alas 12, nakalagay-lagay lang to dun sa lamesa, tapos natunaw na yung iba. Pino siya kaya mabilis matunaw. Nung minumuld ko to, talagang basa. Ginawa ko, nilagay ko sa rep. Nilagay ko sa rep na mga 10 minuto. Yun. Kaya medyo tumigas na siya ng kaunti. Good. Madami pa ito. Nagsimula akong magmold dito ay alas 12. Kaya anong oras na ngayon? Alas 4 na. Pero nakadami na tayo. Ayan. Isang bilao, 2. Patatlo. Kahit tayo gabihin, ayos lang. Dumami na yan. Mas madami ang ating persistent. Ito na yung finished product. Nasa 459 piraso na Cacao Tablea. Hindi man maganda yung pagkakamold ng iba at may mga fingerprint ko. Ang mahalaga dyan ay yung weight. Nasa 10 to 11 grams ang bawat isa niyan dahil tinimbang ko yan bawat isa. Minimum effective dose kumbaga. Quality pang pre-workout at post-workout yan. Delicious niyan brother. Tapos dito naman nagtimpla ako ng 10 grams na pang hot chocolate natin. Yan. Simple lang. Minimum effective dose. Nilagyan ko ng asukal. Tapos pinakuluan ko. Yan. May mainit ka ng higupin na delicious. Quality bugaw. Halo eh. Yan. At syempre, hindi mo mawala ang champurado. Paborito natin yan ay napaka-satisfying meal niyan, brother.